Drone factory ng Israel. Pinasabog nga ba ng Hezbollah? Iran, aatake di umano sa Amerika sa araw ng eleksyon. Totoo ba to? At yan ang alamin natin sa JP's Amazing Stories. Ang Iran Security Council ay nag-authorize ng isang military strike laban sa Israel. Ito ay bilang pagganti sa mga air attacks sa Tehran noong October 26. Ayon naman sa anunsyo na ginawa ni Esmail Qusayri, isang miyembro ng Iran Parliament, nag-warning siya na ang tugon nila ay magiging mas malupit kaysa sa ginawa nilang missile barrage noong October 1. Dagdag ni Qusayri, ang plano, timing at mga objectives ng aksyon na ito ay ipinaubaya nila sa kanilang mga planners. Ibinasura din niya ang mga recent report ng CNN na nagmumungkahi na maaaring umatake ang Iran bago ang halalan sa US. Inilalarawan din niya ang mga ulat na ito bilang haka-haka lamang. Sinabi ni Qusayri na ang mga regional resistance group ay maaaring makipag-ugnayan sa militar ng Iran bago ang pag-atake sa Israel. Iniulat ng Israeli media na ang tugon ng Iran ay maaaring magsama ng sabay-sabay na operasyon mula sa Iraq o iba pang mga bansa sa lalong madaling panahon. Noong October 1, inilunsad ng Iran ang pinakamalaking direktang pag-atake gamit ang mga missile na tinatawag na Operation True Promise 2. Ang pag-atake na ito ay umabot ng higit sa 180 ballistic missiles. Samantala, noong ika-2 ng Nobyembre, ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei ay nangakong maghahatid ng isang mabagsik na tugon laban sa US at sa Zionist regime. Ang mga milisya sa Iraq na suportado ng Tehran ay pinatindi din ang kanilang mga drone strike laban sa Israel nitong mga nakaraang linggo. Samantala, ayon sa state media, ibinasura ng Iran noong November 3 ang mga ulat ng pagsasara ng airspace nito. Nilinaw ni Jafar Yazerlu, tagapagsalita ng Civil Aviation Organization ng Iran, na nananatiling nakabukas ang airspace. Sa iba pang mga balita, ang Islamic Resistance sa Lebanon o kilala din bilang Hezbollah ay aktibong lumalaban sa mga puwersang Israeli. Ang pro-Iran group ay muling naglunsad ng malalaking pag-atake sa mga pasilidad ng militar ng Israel. Ayon sa Hezbollah, tinamaan nila sa kanilang latest attack ang arms production factory ng Israel. Sinabi din ng Hezbollah na ang pag-atake ay inilunsad sa isang pabrika na gumagawa ng mga drone parts. Ayon sa Israeli media, nagkaroon ng isang pagsabog sa isang UAV parts manufacturing factory. Sinasabing tumama ang drone sa factory, ngunit hindi ito nakatrigger ng alarm. Bukod pa rito, iniulat ng Israeli media ang pagkawala ng kuryente sa mga military sites at sa border. Ang pagkawala ng kuryente ay naiulat na gawa ng massive military shelling mula sa Lebanon. Sabay-sabay namang pinuntirya ng Lebanese group ang mga pangkat ng Israeli troops. Narito naman ang malaking opensiba ng Hezbollah laban sa Israel. 2:30 AM. Tinarget ng mga Islamic Resistance Fighters ang isang grupo ng mga sundalong Israeli sa lugar ng Al-Omra, timog ng Qiyam, gamit ang isang barrage ng mga rocket. 3:30 AM, inilunsad nila ang pangalawang pag-atake sa grupo ng mga sundalong Israeli sa parehong lugar. Tinarget din ng mga fighters ang isang grupo ng mga sundalong Israeli sa lugar ng Al-Yaquqa, malapit sa Qiyam, gamit ang isa pang rocket barrage. 4:30 AM, ang mga fighters ay naglunsad ng rocket attack sa isang grupo ng mga sundalong Israeli sa Al-Yaquqa area malapit sa Al-Qiyam. 11 AM, ang mga Islamic Resistance Fighter ay pinuntirya ang isang grupo ng mga sundalong Israeli sa silangan ng Wazani Spring gamit ang mga rocket barrage. Inatake ng mga Islamic Resistance Fighters ang mga sundalong Israeli sa lugar ng Wata Al-Qiyam. 12:45, sa pangalawang pagkakataon, ang Islamic Resistance Fighters ay nakatarget sa isang pangkat ng mga sundalong Israeli malapit sa tarangkahan ng Sheba gamit ang isang rocket barrage. 1:30 PM,
Ang ikalawang pag-atake ay inilunsad sa mga grupo ng mga sundalong Israeli sa lugar ng Wata al-Qiyam sa timog silangan ng bayan gamit ang isang rocket barrage. 2:15 p.m. na-intercept ng Islamic Resistance Air Defense Unit ang Hermes 450 drone sa western sector ng Lebanese airspace gamit ang surface-to-air missile kung saan ito ang nagtulak dito para umatras. Sa iba pang mga balita, ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nangako ng isang teeth-breaking response laban sa Israel at sa Estados Unidos. Ito ay matapos targetin ng Israel ang mga Iranian military sites sa ginawa nitong mga retaliatory strike noong nakaraang buwan. Ayon sa pahayag ni Khamenei sa isang pulong kasama ang kanyang mga mag-aaral noong Sabado, sinabi niya na ginagawa daw nila ang lahat ng kinakailangan kasama ang kanyang mga opisyal upang ihanda ang Iranian nation na manindigan laban sa pagiging arogante tungkol sa mga military readiness, armaments o maging sa political actions. Ang Iran at Israel ay matagal nang magkaaway, isang tunggalian na lumalim kasunod ng mga pag-atake ng Hamas noong October 7 noong nakaraang taon at maging ang kasunod na pagsalakay na ginawa ng Israel sa Gaza. Ang Israel ay nakikipaglaban sa Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon at sa loob ng isang magdamag, hindi bababa sa 19 na katao ang nasugatan sa central part ng Israel sa lungsod ng Tira. Ito ay matapos ilunsad ang mga projectile sa border. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Tapos na ang lahat ng pagkakaibigan. Yan ang sabi ni Darius, isang Lithuanian, nang tanungin kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa tensyon sa pagitan ng kanilang bansa at ng Russian na teritoryo ng Kaliningrad. Ayon sa Lithuanian National Radio and Television, LRT, lumalabas na ang mga simbolo ng pagkakahiwalay sa pagitan ng Baltic na estado at ng kalapit na teritoryo ng Russia. Kwento pa ni Darius, dati ay may mga kaibigan siyang Ruso noong bata pa siya. Madalas pa ngang bumibisita ang mga ito sa kanya sa Panamune, na isang tulay lang ang layo mula sa Kaliningrad. Pero ngayon, wala nang dumadalaw at si Darius mismo wala nang balak tumawid ng tulay papunta sa Kaliningrad. Bakit? Dahil sa mga agresibong galaw ni Pangulong Vladimir Putin sa Ukraine na hindi lang banta sa kalayaan ng Ukraine kundi maaaring tumama rin sa Lithuania kapag nagtagumpay ito sa kanilang giyera ngayon. Patungkol naman sa mga simbolo ng pagkakahiwalay, mukhang hindi lang ito basta simbolo. Marami sa Lithuania ang naniniwalang nagkakaroon ng paghahanda para sa giyerang posibleng sumiklab laban sa Kaliningrad. Pero bakit naghahanda ang Lithuania na makipaggiyera sa Russian exclave? Paano ito konektado sa giyera sa Ukraine? At ano ang mangyayari kung tuluyang magsagupaan ang Lithuania at Kaliningrad? Sa totoo lang, nagsimula ng maghanda ang Lithuania sa kanilang mga depensa simula pa noong 2024. Noong February 20, 2024, 2 taon matapos salakay ng Russia ang Ukraine, iniulat ng LRT na naglatag ng mga plano ang Lithuania para palakasin ang kanilang mga hangganan sa Belarus at Kaliningrad. Layunin nilang pigilan ang posibleng galaw ng mga sundalo mula sa dalawang bansang itinuturing na nilang mga kalaban, kaya't gumawa sila ng halos 20 counter-mobility parks. Ang mga park na ito ay may mga kagamitan para sa depensa tulad ng concertina wire, mga konkretong block at check hedgehogs na mga hadlang sa mga tangke. Hindi lang Lithuania ang nag-iingat. Sinabi rin ng LRT na ang Latvia at Estonia, ang dalawa pang Baltic states, ay sumang-ayon ding gumawa ng parehong hakbang para sa isang common defense line laban sa Russia at kaalyado nitong Belarus. Sa pagtatapos ng July 2024, nakita na rin ang dagdag na mga depensa sa border ng Lithuania, hindi lang sa pamamagitan ng mga pader, kundi pati sa paggawa ng mga trench at paglalagay ng mga minahan bilang paghahanda sa posibleng pananalakay mula sa silangan at kanluran, lalo na sa hangganan ng Kaliningrad na pinagtibay pa ng mga bunker na ginawa pa noong World War II. Itinayo ng Soviet Union ang mga bunker na ito ilang buwan bago salakayin ng Nazi Germany ang Russia. Ang mga bunker na ito ay bahagi ng Molotov Line na umaabot mula Baltic States hanggang Black Sea
Bilang dating bahagi ng Soviet Union, may 300 na ganitong mga bunker sa Lithuania. Hindi nga lang nilagyan ng mga sandata o mga depensa noon, kaya't kahit ngayon, handa nang gamitin ang mga ito bilang karagdagang fortifications kasama ang counter-mobility parks ng Lithuania. Marami sa mga bunker na ito ay nakatiwangwang na lang at pag-aari na ng sino mang may-ari ng lupa. Karamihan sa mga ito ay nasa Suwalki Gap, isang 43 miles na daan na nagkokonekta sa Lithuania at Poland na nasa pagitan ng Kaliningrad at Belarus. Madalas takutin ng Russia na kukunin o puputulin ang access ng Lithuania dito, kaya't malamang ay aayusin ng Baltic State ang mga bunker para sa karagdagang depensa sa border laban sa Kaliningrad. Balik tayo sa September 2024 sa mga sinabi ni Darius tungkol sa pagkakalagot ng relasyon ng Lithuania at Kaliningrad. Ibinahagi niya ang kanyang komento habang nakatayo sa Queen Louise Bridge na patawid sa Nemunas River at nag-uugnay sa Lithuania at Kaliningrad. Dito makikita ang mga counter-mobility measures ng Lithuania para pigilang makapasok ang mga sasakyan mula Kaliningrad. Ang tulay na ito ay magiging tahanan ng 7 Czech Hedgehogs, concertina wire at 80 Dragon's Teeth, mga harang na yari sa konkreto at bakal para pigilan ang mga tangke. Posibleng magdagdag pa ng mga hadlang malapit sa tulay ayon sa LRT, kasama ang mga identified na shoals at fords sa Nemunas River na pwedeng daanan ng tropang Russian papuntang Lithuania. Ang pagbibigay ng obstacle courses sa mga lugar na ito ay magpapatatag sa depensa sa border ayon sa Lithuanian Armed Forces dahil pababagalin nito ang mga tropang Ruso at gagawin silang target para sa sundalo ng Lithuania. May iba pang mga lugar na malapit sa Kaliningrad na tinututukan din ng Lithuania. Ayon kay Major General Remigius Baltrenas, ang Chief of Defense Staff ng bansa, may mga bahagi ng border ng Lithuania na walang tubig sa pagitan, kaya't nangangailangan ng ibang klase ng depensa kumpara sa Queen Louise Bridge. Mayroon ding Curonian Spit, isang 61 miles ng buhangin na naghihiwalay sa Baltic Sea at Curonian Lagoon. Iba ang hamon ng Curonian Spit kumpara sa Queen Louise Bridge, sabi ni Baltrenas. Kailangan dito ng ibang diskarte at plano. Ang plano ng Lithuania ay lumikha ng magkakaibang mga depensa. Depende sa tanawin ng bawat potensyal na daanan mula Kaliningrad. Pero lahat ng ito ay magsasama-sama para sa isang nagkakaisang plano sa depensa. Pinupunduhan ng 10-10 milyong dolyar ang proyektong ito para maprotektahan ang Lithuania mula sa posibleng pagsalakay mula Kaliningrad. Ngayon, ang tanong, bakit? Maraming dahilan. At isa na rito ay ang bantang galing kay Putin. Ang mga banta ng Russia sa Suwalki Gap ay hindi bago, lalo pat malakas ang suporta ng Lithuania sa Ukraine na ikinagalit ng Kremlin. Noong December 2023, binanggit ni Michael Hoffman, Chief of Defense ng Belgium, ang pagbaling ng Russia sa war economy dahil sa giyera sa Ukraine at kung ano ang implikasyon nito sa mga bansang Baltic. Ayon sa kanya, madalas malabo ang sinasabi ng Kremlin at ni Presidente Vladimir Putin. Posibleng magbukas sila ng ikalawang front sa hinaharap sa Moldova o sa Baltic States. Maraming beses na lumabas ang ganitong mga pahayag mula sa Russia mula nang magsimula ang giyera. Halimbawa, noong April 2022, iniulat ng The Guardian na nagbanta si Putin na gagamit ng nuclear weapons sa Baltic region kung sasali ang Sweden o Finland sa NATO. Sinabi niyang ipadadala niya ang mga nukes sa Kaliningrad. Ngunit mabilis na nilinaw ni Lithuanian Defense Minister Arvydas Anušauskas na may mga nuclear weapons na ang Russia sa Kaliningrad kahit hindi ito nakumpirma. Parehong sumali na sa NATO ang Sweden at Finland mula nang lumabas ang mga banta at hindi naman itinuloy ni Putin ang mga banta ng nuclear attack. Sa February 2024, muli na namang nagbanta si Putin gamit ang nuclear weapons sa kanyang taunang State of the Nation address. Ngayong pagkakataon, binanggit niya ang ulat na ang ilang NATO countries, kabilang ang Lithuania, ay nag-iisip na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine.
Lahat ng ito ay nagbabanta ng isang giyerang may kasamang paggamit ng nuclear weapons at pagkawasak ng sibilisasyon. Hindi ba nila naiintindihan iyon? Ayon kay Putin. Hanggang May 2024, bukas pa rin ang Lithuania sa pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine kung kakailanganin. Sa September 2024, muli na namang nagbanta si Putin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatutok siya sa mga Western allies ng Ukraine. Sinasabing magkakaroon ng giyera kung papayagan nilang gamitin ng Ukraine ang kanilang long-range missiles laban sa Russia. Ibig sabihin nito na ang mga bansang NATO, Estados Unidos at Europa ay nakikipaglaban na rin sa Russia, sabi ni Putin. Bagaman hindi direktang nakatuon sa Lithuania ang banta, ang anumang giyera ng Russia laban sa NATO ay giyera din laban sa Lithuania bilang miyembro ng alyansa. Kitang-kita ang pattern ng pananakot dito, ngunit hanggang ngayon ay wala pang banta si Putin na natupad. Naniniwala siyang kaya niyang gamitin ang pananakot para mapasunod ang mga bansa tulad ng Lithuania o sa pinakamababang sukatan, pigilan silang makialam sa kanyang special military operation. Pero ang nagawa lang niya ay palakasin ang paniniwala ng Lithuania na target sila ng agresyon ng Russia. Kaya ngayon ay makikita ang masinsinang pagtatayo ng depensa sa border malapit sa Kaliningrad. Bago pa man magsimula ang proyektong depensa, matagal nang tumatayo ang Lithuania laban sa mga banta ni Putin bilang isa sa pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine. Noong March 2023, iniulat ng The Conversation na halos nangunguna ang Lithuania sa pagsuporta ng NATO at European Union laban sa Russia. Malinaw rin sa history ng bansa ang pagiging matapang nito sa harap ng mga hamon. Simula pa noong 2008 nang akuhin nito ang slogan na Lithuania, isang matapang na bansa na kanilang pinaninindigan sa pamamagitan ng matinding pagtutol sa Russia at Belarus sa iba't ibang pagkakataon. Noong August 2020, tinanggap ng Lithuania si Sviatlana Tsikhanouskaya matapos ang peke at dayaan sa eleksyon sa Belarus. At sa paraang ito'y pinrotektahan siya mula sa paghihiganti ni Alexander Lukashenko, ang diktador ng Belarus. Bukod dito, mabilis na tinanggap ng Lithuania ang mga Ukrainian refugees, nagbigay ng pondo sa militar ng Ukraine, at maging ang mga mamamayang nagsasalita ng Russian sa Lithuania ay tumatawag sa Russia para ibalita kung ano ang tunay na nangyayari sa Ukraine. Isa rin ang Lithuania sa unang nanawagan sa United Nations na magpatupad ng no-fly zone sa Ukraine matapos ang paglusob ni Putin. Noong April 2022, ipinatapon nito ang embahador ng Russia mula sa kabisera ng Vilnius. Sa madaling salita, matagal nang tinik sa lalamunan ni Putin ang Lithuania, kaya't sineseryoso ng Lithuania ang mga banta ng Russian leader, hindi tulad ng ibang mga bansa. Alam nila kung gaano kalayo ang kayang abutin ng ambisyon ni Putin at gusto nilang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa posibleng pagsalakay dulot ng suporta nito sa Ukraine o ng alitan ni Putin at ng NATO at Western countries. May mga nagsasabing tila giyera na ang namamagitan kay Putin at Lithuania, ngunit hindi lang sa tradisyonal na paraan. Pagkatapos ng giyera sa Ukraine, inilunsad ni Putin ang kanyang cyber attack team para guluhin ang mga sistema sa loob ng Lithuania. Isang malaking atake ang naganap noong June 2022. Bagaman sinabi ng grupo na hindi sila konektado sa pamahalaan ni Putin. Mahirap itong paniwalaan, lalo na't nangyari ang pag-atake ilang araw matapos harangin ng Lithuania ang daan ng Russia patungo sa Kaliningrad. Tinarget ng mga atake ang mga media, transportasyon at mga website ng mga institusyon ng gobyerno ng Lithuania, kabilang na ang kanilang tax service na kinailangang itigil pansamantala ang operasyon dahil halos na paralisa ang kanilang website. Ang responsable, isang Russian group na tinatawag na Killnet na sinabi sa Telegram na ang pag-atake ay dahil sa pagbabawal na makadaan ang Russia sa Lithuania patungo sa Kaliningrad. Maaaring hindi direktang sinusuportahan ng Estado, pero malinaw na para sa interes ng Kremlin ang ginawang ito ng Killnet kahit pa sinasabing wala silang kinalaman dito. Marami pang kaparehong cyber attack ang naganap simula noon sa gitna ng giyera sa Ukraine.
Noong February 3, 2024, muling umatake ang isang pro-Russian hacking group. Sa pagkakataong ito, tinarget nila ang Ilias, ang distance learning system ng Lithuanian Armed Forces. Inangkin ng grupo na nagngangalang Just Evil na nahack nila hindi lang ang Lithuania, kundi pati na rin ang Baltic States at ang US. Kinumpirma ng Lithuania ang hack at nagsabing nakatrack sila ng kahina-hinalang pag-login sa Ilias. Dahilan para i-disable ang 3 server ng State Telecommunication Center kung saan nakahost ang Ilias training system. Bagaman walang data na nag-leak, maiisip na ito'y may koneksyon sa anunsyo ng Lithuania tungkol sa kanilang plano na palakasin ang kanilang border sa Belarus at Kaliningrad makalipas ng ilang linggo. Mapapaisip ka rin kung bakit tinarget ng Just Evil ang training system ng Lithuanian Army. Basta na lang ba ito tumatarget ng kahit ano? O baka naman pakay nilang makakuha ng impormasyon sa kung paano sinasanay ng Lithuania ang kanilang armed forces upang may ideya ang Russia at si Putin kung ano ang kanilang kakaharapin sakaling magsagupaan ang Lithuania at Kaliningrad. Wala pang malinaw na sagot sa mga tanong na yan. Pero ang sigurado, ang mga pro-Russian groups, konektado man o hindi sa Kremlin, ay nagsasagawa ng mga ataking nakikinabang sa ambisyon ni Putin. Maaaring hindi direktang pinamunuan ni Putin ang mga cyber attacks na ito, pero mahirap isipin na hindi siya makikinabang dito dahil bahagi ito ng mas malawak na kampanya para guluhin at takutin ang Lithuania. Tungkol naman sa pananakot, isa pa itong dahilan kung bakit naghahanda ang Lithuania para sa posibleng labanan sa Kaliningrad. Mukhang pinalalakas ng Russia ang presensya ng militar nito sa Kaliningrad. Noong huling bahagi ng August 2024, ilang linggo matapos ang paglusob ng Ukraine sa Kursk, iniulat ng Microsoft Start ang patuloy na pagsisikap ng Russia na kontrolin ang Baltic Sea at ang buong rehiyon. Ayon kay Raimundas Vaiksnoras, ang Minister of National Defense ng Lithuania, napansin nila ang pagdami ng military activities sa Kaliningrad. Iba ang estratehiya ng mga pagkilos na ito kumpara sa inaasahan. Sinabi ni Vaiksnoras na mayroong paggalaw ng mga sundalo mula sa Kaliningrad papunta sa iba't ibang lugar sa Ukraine para sumabak sa giyera ni Putin. Pero karamihan sa kanila ay bumalik sa Kaliningrad matapos ang kanilang tungkulin sa Ukraine. Totoo ngang malaki ang nabawas sa mga sundalo, malamang dahil sa mga nasawi sa laban sa Ukraine. Pero ang pagbabalik nila ay nagbibigay ng pangamba sa Lithuania. Kahit pa nabawasan ang mga sundalo, hindi pwedeng maging kampante ang Lithuania. Ayon kay Vaiksnoras, may mga air defense system ang Kaliningrad na nagbibigay sa kanila ng kakayahang kontrolin ang ere sa Baltic Sea kung kinakailangan. Bukod dito, may problema pa sa mga missiles. Ang CNA, isang institusyong gumagawa ng mga national security analysis, ay nagsabi na may 52 warship ang Baltic Fleet ng Russia, kasama ang 4 na Sterigoschi-class corvettes na may dalang cruise missiles. Maraming barko sa fleet na ito ang nakadock sa Kaliningrad. Marami ring land-based missiles doon, kasama ang anti-ship missiles na gaya ng Onyx P-800 na may range na hanggang 210 nautical miles. Dagdag pa ng ilang dosenang Iskander ballistic missiles ng Russia na may kakayahang magdala ng nuclear warheads. Bawat isa ay may range na 300 miles kaya't kayang abutin ang kahit saan sa Lithuania mula Kaliningrad. At syempre, hindi pwedeng kalimutan ang history ng Lithuania at Russia. Matatandaan na dating bahagi ng Soviet Union ang Lithuania. Matapos ang maikling kalayaan noong November 1918 pagkatapos ng World War I, agad nitong hinarap ang banta mula sa hukbo ng Soviet. Noong January 1919, sinakop ng Red Army ang Vilnius at naglagay ng pro-Soviet na gobyerno. Matagumpay na napalayas ang Lithuania ang mga Soviets pagdating ng kalagitnaan ng taon, pero malinaw na gusto ng Soviet Union na angkinin ang Lithuania. Sa sumunod na 2 dekada, sumali ang Baltic State sa League of Nations at sinikap nitong itatag ang mga official border nito. Sa kasamaang palad, sumiklab ang World War II noong 1939 at kasama ang mga secret protocols sa German-Soviet Non-Aggression Pact noong August 1939. Ayon sa kasunduan, dapat ay saklaw ng Germany ang Lithuania,
pagkatapos ng giyera, habang pinilit ni Hitler na pumanig ang bansa sa kanyang pag-atake sa Poland. Pinili ng Lithuania na manatiling neutral, kaya't kinailangan ang pagbabago sa kasunduan. Ang magiging kalalabasan nito ay mapapasailalim ang Lithuania sa kapangyarihan ng Soviet kung magwawagi ang Germany sa giyera. Hindi alam ng Lithuania na may ganitong kasunduan. Pero sa totoo lang, hindi na rin mahalaga dahil pinasimulan na ng Soviet Union ang kanilang balak noong October 1939 nang pilitin nila ang gobyerno ng Lithuania na tanggapin ang isang kasunduan ng mutual assistance. Ito ang nagsilbing daan para makapasok ang impluwensya ng Soviet sa bansa. Pagsapit ng June 1940, idinidikta ng Moscow na magtalaga ang Lithuania ng friendly government at payagan ang walang limitasyong pagpasok ng mga sundalo sa kanilang teritoryo. Sunod-sunod ang mga nangyaring paglabag sa konstitusyon. Kinuha ng Soviet Union ang kontrol sa mga peking eleksyon. At noong July 21, 1940, hiniling ng bagong talagang gobyerno na makasama ang Lithuania sa Soviet Union. Tuwang-tuwa ang Moscow sa kahilingan nilang ito. Pero nagkaroon ng mga balakid. Hindi nagtagal ang kapayapaan sa pagitan ng Germany at Soviet Union. Nang salakayin ng Germany ang Soviet Union noong 1941, mabilis nitong nasakop ang Lithuania. Nagresulta ito sa malawakang pagpatay sa mga Hudyo sa bansa na nagdulot ng pagkawala ng 250,000 na tao. Muling nakontrol ng mga Soviet ang Lithuania noong 1944 at nagsagawa ng malawakang deportasyon kung saan 70,000 Lithuanian ang pinaalis noong 1947 na sundan ng isa pang 70,000 noong May 1948 at mahigit 80,000 noong 1949. Muling nakuha ng Lithuania ang kalayaan nito nang bumagsak ang Soviet Union at nagsagawa sila ng kauna-unahang eleksyon noong 1992. Isa itong patunay na alam ng Lithuania ang hirap ng nasa ilalim ng pamumuno ng Russia laban sa kanilang kagustuhan. At dahil inihayag ni Putin na isa sa mga layunin niya ang maibalik ang dating Russian Empire, na dahilan din ng kanyang special military operation sa Ukraine, hindi nakapagtataka na maghanda ang Lithuania. Nakikita ni Putin ang Lithuania bilang bahagi ng kanyang imperyo, lalo na't may dating kaugnayan sa Soviet. Kaya't lalo pa nitong pinalalakas ang depensa laban sa posibleng pagsalakay mula sa Kaliningrad. Noong April 2023, nagpasa ang Lithuania ng mga bagong batas na lalo pang nagpahigpit sa mga nauna ng sanctions sa mga mamamayan ng Russia at Belarus. Dahil dito, hindi na pwedeng mag-apply ng citizenship o bumili ng lupa ang mga Russian sa Lithuania sa loob ng 1 taon. Kasama na rin ang pagsuspinde sa mga application para sa temporary residence permits. Pinalawig ang mga hakbang na ito noong 2024 at tinanggap ng Lithuania ang 75,000 na mga refugee mula sa Ukraine mula nang simulan ni Putin ang special military operation. Malinaw ang mensahe, hindi na gustong makita ng Lithuania ang anumang bakas ng impluwensya ng Russia sa kanilang bansa. Pinalakas pa ito noong May 2024 nang ipagbawal ng Lithuania ang mga Russian at Belarusian na observer sa kanilang presidential election. Sinasabing nais lamang ng mga ito na mamuno ng mga kampanyang nagbibigay banta sa ating pambansang seguridad. Malaking pagbabago ito sa nakasanayan dahil kasapi ang Lithuania ng the Organization for Security and Cooperation in Europe OCSEE, kung saan karaniwang nagpapadala ng mga observer mula sa iba't ibang bansa kasama ang Russia at Belarus para tiyakin ang patas na eleksyon. Pero sa pagkakataong ito, inimbita ng Lithuania ang mga miyembro ng OCSE maliban sa agresor na Russia at ang taga-suporta nitong Belarus dahil ang tingin nila sa dalawa ay banta sa kanilang politika. Nagpatuloy pa ang kanilang derussification noong June 2024 nang palawakin nila ang batas sa paghahatid ng impormasyon sa publiko na nagbabawal sa pag-broadcast ng mga programa sa telebisyon at radyo ng Russia at Belarus online. Ang dahilan ay patuloy na kampanya militar ng Russia sa Ukraine. Pero malinaw ding paraan ito ng Lithuania para protektahan ang kanilang desisyon laban sa posibleng pagsalakay ng Russia. At dahil dito, bumabalik ang usapan sa Kaliningrad.
May history ang Lithuania na nagpapakita kung bakit posibleng gusto ng Russia na sakupin ang teritoryo nito. Nakikita rin ng Lithuania ang pag-ipon ng puwersa ng Russia sa Kaliningrad at ang banta na dala nito. Ngayon, ang tanong, kumusta naman ang paghahambing ng puwersa militar ng Lithuania at Kaliningrad? Ayon sa Global Firepower, GFP, na nagrarank ng 145 na bansang militar taon-taon, nasa pang-88 na pwesto ang Lithuania, nasa kalagitnaan ng rankings. Mayroon itong 23,000 na aktibong sundalo, ngunit pinalalakas ng 104,000 reservist mula sa compulsory military service para sa mga lalaking edad 18 to 23. May sistema rin ng draft para sa mga lalaking edad 18 to 26. Kaya't kung sakaling sumiklab ang giyera sa Kaliningrad, tiyak na tataas ang bilang ng kanilang troops ng ilang libo. May 14,150 ding miyembro sa kanilang paramilitary forces na bagaman hindi opisyal na bahagi ng kanilang hukbong militar, ay malamang sasama sa kanila upang labanan ang mga sundalong Ruso mula Kaliningrad. Ang problema ng Lithuania ay ang kakulangan nito sa kagamitan. Ang Air Force nito ay may 9 lang na kagamitan. Karamihan ay mga transport na eroplano at 4 na helicopter. Ang Navy nila ay may 11 barko, kasama ang 4 na patrol vessels at 4 na mine warfare ships. Halos walang laban sa malakas na Russian Baltic Fleet. Sa ground forces, medyo mas maayos ang Lithuania. Wala silang tangke, pero may 1,356 na sasakyan, 54 towed artillery at 21 self-propelled artillery units. Malayo ang Lithuania sa pagiging military power, kaya't pursigido sila sa pagpapalakas ng kanilang border sa Kaliningrad para maantala ang pagpasok ng puwersa ng Russia habang naghahanda sila ng depensa. Sa Kaliningrad naman, mahirap makakuha ng eksaktong bilang. Tinatayang may 30,000 na sundalo ang Russia dito bago ang giyera sa Ukraine. Halos katumbas ng puwersa ng Lithuania. Pero marami sa kanila ang nailipat sa mga special military operation. Libo-libo rin sa kanilang mga tropa ang ipinadala sa Kursk para depensahan ito laban sa pag-atake ng Ukraine. Kaya posibleng mas kaunti ang mga sundalo sa Kaliningrad kaysa sa Lithuania sa kasalukuyan. Sa aspeto ng kagamitan, nangunguna ang Kaliningrad. Nabanggit na natin ang presensya ng Baltic Fleet at ang malaking bilang ng mga missiles na pinaniniwala ang nakaimbak sa Kaliningrad. Naglalagay rin ang Russia ng mga combat aircraft sa exclave kahit hindi sigurado kung talagang nag-iimbak sila doon. Malamang na manalo ang Kaliningrad kung makakaharap nito ang Lithuania ng mag-isa lang. Pero ang problema ng Russia, malabong mangyari ang salitang mag-isa. Isang malaking faktor na makakapigil kay Putin na salakayin ang Lithuania sa pamamagitan ng Kaliningrad ay ang pagiging kasapi ng Lithuania sa NATO. Kasama ang iba pang mga Baltic states, sila ay protektado ng Article 5 ng North Atlantic Treaty na nag-uutos sa lahat ng miyembro ng NATO na tumulong sa sinumang kaalyado kung sila ay biktima ng armadong pag-atake. Ito ay isang lahat para sa isa at isa para sa lahat na laban kung saan ang lahat ng 31 members ng alyansa ay tutulong sa Lithuania kung sakaling salakayin ito ng Kaliningrad. Kabilang sa mga kaalyado na ito ang maraming bahagi ng Europa, kasama ang mga military powerhouses tulad ng France, Poland at ang United Kingdom. At syempre, kasapi ang US sa NATO. Ibig sabihin, kung lulusubin ng Russia ang Lithuania sa pamamagitan ng Kaliningrad, para na ring nagdedeklara si Putin ng giyera laban sa kanyang pinakamalaking kalaban. Sa huli, isa pang tanong, ipadadala pa rin ba ni Putin ang mga troops mula sa Kaliningrad papuntang Lithuania? Tila naniniwala ang Baltic state na posible ito. May sapat na kagamitan militar sa Kaliningrad na maaring magdulot ng malubhang problema para sa militar ng Lithuania. Kaya't nag-i-invest sila ng husto sa kanilang mga depensa sa hangganan. Nagbanta na si Putin ng maraming beses tungkol sa giyera sa NATO noong panahon ng giyera sa Ukraine, na nagpapahiwatig na ito ay isang posibilidad na pinaghahandaan ng leader ng Russia. Kung wala ng iba, determinado ang Lithuania na hindi mahuli na walang kaalaman. Kung sakali na sumalakay ang Kaliningrad,
handa na ang Lithuania na lumaban. Pero ang giyera na iyon ay malamang na magiging simula ng mas malawak na labanan na kakabit ang ibang bahagi ng Europa at posibleng ang buong mundo. Pero ano sa tingin mo? Tama bang mag-ingat ang Lithuania sa posibleng atake ng Russia sa pamamagitan ng Kaliningrad? O sapat na ba ang talino ni Putin para malaman na ang ganitong aksyon ay parang pagdedeklara ng giyera laban sa lahat ng NATO?